Magandang hapon, Arnold. At dito nga sa mga pinakahuling development, kaugnay nitong nangyayari ngayong sagupaan. Wala tayong choice. Para sa ating business forecast update. Bago pa man kasi ako pumasok sa media, isa lang din akong simpleng batang nangangarap. Ang nanay ko, yung pamilya nila ay mga magsasaka, tapos ang tatay ko noon nag-abroad, ganyan, OFW, ganyan. Tatanim ng palay, tapos pag nando kami sa bukid, tatanim ng mga gulay, yun yung pang-ulam mo na. Doon ka kukuha ng pang-ulam mo, yung mga gulay, tapos may manguhuli ng isda sa ilog. Bata pa lang, mulat na ako sa sitwasyon ng aming pamilya. At bilang panganay sa magkakapatid, kailangan kong maging matapang. Mula sa Cavite, Nay, alis na po ako. aalis ng bahay para pumasok, luluwas sa Maynila, mag-aaral at magtatrabaho. Pasok ko sa school, 8 to 4, as student assistant. Makikita mo yung mga kasama mo minsan, papahinga pa sila, ikaw kumakayod ka na. At pag-uwi, imbis na matulog, tutulong sa maliit na karinderya ni nanay noon. Mapaisip ko parang pag inaabot ka kasi ng pagod, di ba, bigla kang magtatanong sa sarili mo, hanggang kailan ba to? So parang you only wish na, and you only pray na, di naman siguro habang buhay ganito, matatapos din to. Yung ganon. Pati pagkakaroon ng sariling telebisyon, ipinagkait sa amin ng tadhana. Wala kaming telebisyon, wala kaming TV. Nakikipanood kami ng TV sa mga kapitbahay namin na may telebisyon. At pinagsasarahan talaga kami ng bintana. Ang liit-liit siyempre tingin ko sa sarili ko. Ang liit-liit dahil mahirap na pamilya kami. Talagang parang wala akong pagmamalaki sa kung ano yung meron kaming buhay dati. Dahil sa simpleng buhay na aking kinalakihan, simple lang din ang aking pangarap. Sabi ko nga pag nakatapos ako, magtatrabaho ako sa isang factory sa amin sa Carmona. Not in my wildest imagination na nangarap ako na magtrabaho sa Manila. Pero anumang hirap ang aming pagdaanan, nananalig ako na amin din itong malalampasan. Mabisang sandata mo para makaangat ka sa buhay, makatapos ka ng pag-aaral. So yun ang aking goal. Kaya na mabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa media, ang guhit ng aming kapalaran unti-unting nag-iba. Para nag-align ang universe at dininig ang aming dasal. Nagsimula bilang writer hanggang naging reporter. Sayap na nasa bahagi ng Basilan. Ang lagkit! At hanggang ngayon, ka-wonder nyo. Walang himala! Laging ang iniisip ko yung ganitong buhay, parang wow, sobrang blessing niya. Kasi hindi mo nga hiningi pero ibinigay sa iyo di ba? So, lagi mong ipagpapasalamat na I am blessed more than I can ask for. Kaya naman sa bawat oportunidad na dumarating sa aking buhay, hindi ko ito pinalalampas. Isa nga dyan ang aking proud na naipundar ang aming farm resort sa Indang, Cavite, ang Balustre Sarca. May mutong pritong isda. Gigisahin nun natin ang bawang. Dahil na rin sa hilig ko sa pagluluto, ang next goal ko, makapagtayo ng coffee shop dito. Pag nakaluwag-luwag, maglalagay ako ng maliit na coffee shop dito. Gusto ko lang naman mag-serve ng pasta, mga meriendang Pinoy, mga ilang mga Filipino dishes, yan. At gusto ko rin ako ang magluluto. Soon, God willing, may lalagay ko na aking mini coffee shop dito mismo. Kaya naman for today's video, may isi-share ako sa inyo. Simpleng merienda lang ko ito. Ito ang palitaw. Ang simple-simple lang nitong ginawa ko na to, ha. Ito na isa sa pinakasimpleng merienda na pwede mong aralin. Pag mga di ba, pagka mga bagong taon, inihahanda nila ho ito kasi malagkit yan para daw ho maganda yung samahan ng pamilya. Yan. Gamit ang pinaghalong glutinous rice at tubig para makabuo ng dough ng palitaw. I-mold lang ito para maging hugis bilog. Magpapakulo lang ho kayo ng tubig. At pag kumulo na ho yung tubig, ihuhulog nyo lang dyan ang mga binilog na ito glutinous rice.
Ayan, marami ng luto, oh. Naglilitawan na lahat. Ready na ito para hanguin. Ang next step, ang paggawa ng latik. Pakuluan at lutuin ang gata ng nyog hanggang sa ito ay mamuo at maging latik. Ang mas magpapasarap niyan, budburan ito ng linga o sesame seed, nyog at asukal. Mga ka-wonder, ready to serve na ang ating palitaw. Tapos sasawag ko dito. Ano? Masarap! At kung ikukumpara ko yan sa buhay ko dati noon, parang 100% naman yung itinaas. Kung kausap ko yung sarili ko, sasabihin ko, I'm so proud of you. Na parang, ang dami mong pinagdaanan, ang daming challenges along the way. Parang inisip mo noon, lahat imposible Parang lahat imposible. Pero parang lahat ng inisip mong imposible, parang lahat nangyari. Ganon. Kaya mga ka-wonder, tandaan, kapit lang. Samahan ng dasal, sipag at tiyaga, lahat malalagpasan. I wonder!